Dako tayo sa mensahe ng Diyos, sa preaching na tayo. Kanina, Sunday school, ngayon is preaching. Let us open our Bible in the book of Ecclesiastes. Now, yung mga bisita natin, i-guide natin sila. Ang ating lesson ngayon ay nasa book of Ecclesiastes. Yan ay sa Old Testament. Kaya mahalaga na ang hawak niyong Bible ay is Old and New Testament. Sige. Ecclesiastes. Uli, Happy Lord's Day sa bawat isa. Masaya ba kayo sa umaga nito? Amen. Salamat sa Diyos. Ecclesiastes. Saan ba yan? Pagkatapos ng Proverbs. Proverbs, Ecclesiastes. Yan, di ba? Di ba, pag kinanta niyo yung Biblia, di ba may kanta ang books of the Bible? Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Okay? Sige, nakita na ba ng bawat isa? Ha? Proverbs, Ecclesiastes. Ating mga bisita, okay? Okay na bang ating mga bisita? Ecclesiastes chapter 12 and chapter 12. Sige. Okay, Ecclesiastes chapter 12. Tayo kayo mga bata, tayo. Yan, para sa paggalang natin sa salita ng Diyos. Okay? Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Okay. So, okay, say amen kung nakita na natin. Okay. Okay, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Okay, dyan sa likod, okay na ba dyan? Lahat ba dyan, o mga members, may Biblia na? Okay, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. No, ready? Read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Let us pray. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan na muli ang bawat isa ay nakarating. Sa mga bisita na hindi nakarating, we're praying for them na nawa next Sunday, sila po ay makasama namin sa paglilingkod. At sa mga nandito ngayon mga bisita, we're praying for them na magpatuloy po sila sa paglilingkod. And bless every one of us. And bless the preaching of God's Word today, Panginoon, this morning. At dalangin po namin ang Diyos, mga Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na pong maupo ang bawat isa. Sige, so everyone, bawat isa ay nasa kanilang mga proper seats. Okay, mga bata, upo na, behave na. Tayo ay dadako na sa pinaka-importante, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Sige. Buklat lang yung Biblia, ha? Huwag isarado para i-guide, para ma-guide yung iba. Okay? Buklatin lang. Okay, dito sa ating binasa sa Ecclesiastes, mga kapatid. Dito sa verse 13. Ecclesiastes 12:13. Sabi dyan, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Pero bago yan, tignan muna natin sa verse 1. Sige, sa verse 1. Sa verse 1, sabi dyan, nakita ba natin? Verse 1, sabi po dyan, remember now thy Creator in the days of thy youth, when the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So alam nyo mga kapatid, ito pong chapter 12, ito pong verse 1 mga kapatid, binabanggit dyan ang word na remember. Pag sinabing remember, ano ba sa Tagalog doon? Ibig sabihin, alalahanin. Remember, alalahanin. Ano ba pang ibang term ng alalahanin? Ano pang ibang term ng alalahanin? Ng remember? Tandaan? Di ba? Pero yung ibig sabihin ng remember dito, ibig sabihin alalahanin. Ibig sabihin, magbigay pansin or alalahanin. Sino yung dapat alalahanin? Ano sabi dyan? Remember now thy Creator. Tignan nyo yung Creator dyan. Big letter C. Ibig sabihin yung Creator dyan, of course, isa lang naman ang Creator ang ating Diyos. Amen?
So pag bumalik tayo sa Genesis chapter 1, doon nakalagay na ang Diyos ay naglikha. Okay? Naglikha ng iba't ibang mga creatures. Okay? Nandyan yung nilikha niya yung langit at lupa, tapos yung hayop, di ba? Mga halaman. Okay? Pero yung pang-anim na araw, sino ang nilikha niya? Di ba ang tao? Tama, si Adan. Okay? Tapos yung pang-pitong araw, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nag-rest, mga kapatid. So our God, whom we serve, is the Creator. Amen? Siya yung manlilikha. Kaya sabi dito, alalahanin natin yung ating manlilikha. Okay? Ibig sabihin nito, mga kapatid, alalahanin natin kung sino yung naglikha sa atin. Nakikinig ba? Nakikinig? Alalahanin natin kung sino yung naglikha sa atin. Sino ba naglikha sa atin? Di ba ang Diyos? Okay? Sabi dyan, in the days of the youth. Okay? Alalahanin natin ang ating manlilikha, ang ating Diyos. Saan? In the days of the youth. Lalo na kayo, mga youth, mga kabataan. Ngayon ba, naaalala nyo pa ba ang Diyos? Ha? Tayong mga kabataan, naaalala ba natin ang Diyos araw-araw? Pagising nyo sa umaga, sino ang una nyong naalala? Ha? Si Crush? Hindi. Sino ba dapat? Ha? Ang Diyos. O, di ba? Paglinggo, sino ang naalala nyo? Dapat Diyos. Dapat church. Amen? So, ganun mga kabataan. Dapat nyo yung alalahanin, tandaan, or magbalik tanaw. Diba, remember, alalahanin ay kung sino yung naglikha sa atin. Okay? O sa atin naman mga adult, mga magulang, sa ating mga adult, mga kapatid, paano nyo inalala ang Diyos nung kayo ay youth pa? Diba? Paano nyo inalala ang Diyos nung kayo ay mga young people pa? Diba? Kaya sabi ng Bible, ibig sabihin, habang bata ka pa, mga kapatid, alalahanin na natin ang Diyos. Amen? Amen? Alam nyo, grabe ang panahon ngayon. Every Sunday, sino lang ang mga nakakaalala sa Diyos? Iilan lang. Siguro, every Sunday, mas marami pa ngayong nakakaalala sa SM kaysa sa Diyos eh. Sino mas maraming tao sa church sa SM tuwing linggo? Marami. Kasi ang tingin nila, ang Sunday ay pasyal day, ang Sunday ay bonding day. Mga kapatid, Sunday is the Lord's day. Amen? Amen. Hindi man masama mag-bonding, hindi naman masama pumasyal. Basta hanggat maaari, may oras tayo sa Panginoon. Amen? Kaya dapat kung meron man tayong aalalahanin every Sunday, ay yung church yan. Amen? Kasi araw ng Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon. Yung mga kabataan ngayon, tuwing Sunday, ano yung mga inaalala ng mga kabataan ngayon tuwing Sunday? Yung iba, cellphone. Yung iba, babad sa cellphone. Babad sa laro, sa cellphone. Diba? Yung iba, ano pa? Laro. Ano pa yung ibang ano? O TikTok. Yung iba't ibang inaalala ang mga kabataan tuwing Sunday. Yung iba, ang inaalala nila, mga assignments nila. Bakit assignment, Pastor? Paano? Yung assignment nung Monday, hanggang Sabado hindi ginawa. Diba? Kaya naipon. Sino sa inyo nakaranas ng ganyan? No, hindi ginagawa yung assignment nung Monday, Tuesday, Wednesday, kaya naipon. Kaya pagdating ng Sunday, sasabihin niya, Pastor, hindi ako makasimba kasi marami akong assignment. Yun pala, naipon pala yung assignment. Diba? Kaya wag mga estudyante, huwag niyong ipunin yung assignment nyo ng Sunday. Tapos doon nyo gagawin, nakakahiya naman sa Diyos. Amen? Dapat tuwing Sunday, ang ating nasa isip, ang ating naalala, ang Diyos. At hindi lang tuwing Sunday, every day. At hindi lang sa inyong mga kabataan, lahat tayo mga members, alalahanin natin ang Diyos, hindi lang tuwing Sunday, every day.
Pero bakit, pastor? Bakit kailangan laging alalahanin ng Diyos? Kasi pag maalala mo ang Diyos, iiwas ka sa masama. Amen? Amen. Kasi, naisip nyo yan, pag lagi nyong naaalala ang Diyos, maiiwasan nyo kung ano yung masama. Tama? Kasi, alala mo yung Diyos eh. Halimbawa, sa magulang lang, di ba? Mga anak, pag gusto nyo magpasaway sa inyong mga magulang, halimbawa, gagawin mo to. Gagawin mo yung ayaw ni mama at ni papa. Pero once na maalala mo sila, ano gagawin nyo? Di ba, hihinto ka kasi nandun yung takot mo. Di ba? So, same din sa Diyos. Napakahalaga na alalahanin lagi natin ang Diyos araw-araw dahil pag inalala natin siya, maalala natin yung kanyang mga utos. At ang maganda doon, iiwas tayo sa masama. Amen? Amen. Kaya tingnan nyo yung pinasa natin. Sa verse 13, sabi po dyan, let us. Ibig sabihin na us, tayong lahat yun. Sabi dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano ba pag sinabing conclusion? Ano yung conclusion? Mga estudyante, ano yung conclusion? Sino nakakalam sa inyo? What is conclusion? Ano ba yung conclusion? Di ba may mga ano yan? Paragraph. Tapos conclusion sa dulo. Di ba may mga ano yan? Part ba yan ng paragraph? Ano ba yung una? Part ng essay yan. Ano yung una? Introduction. Pangalawa. Naalala nyo ba? Ano yung pangalawa? Body. Pangatlo? Anong solution? Hindi yan conclusion. Di ba? Ano ba sa Tagalog ng conclusion? Kumbaga ano yan eh? Pangwakas ba? Ano? Ibig sabihin ng conclusion, ano yung pinaka-lesson ng sinulat mo sa essay? Halimbawa, ganito. Halimbawa, sinulat mo about sa, ano ba? Halimbawa, sinulat mo yung kahalaga ng pag-exercise. Ang exercise, pag ikaw ay nag-exercise, ganito, ganyan. Tapos yung dulo, yung conclusion yan. Ang conclusion kasi, kadalasan yan, ang word na ginagamit dyan ay yung word na therefore. Ibig sabihin ng therefore ay, kumbaga sumatotal, all in all. Halimbawa, therefore, I conclude that exercise is very important. Mga ganun, di ba? So, ibig sabihin, ang conclusion, ano yung pinaka-thought? Ibig sabihin, ano yung pinaka-tinuturo ng sinulat mo sa essay? Nagets niya, mga estudyante, o kahit sa lahat tayo, yun yung tinatawag na conclusion, yung pangwakas sa dulo. Okay? So, dito, tingnan nyo, binanggit yung conclusion eh. Tingnan nyo. Let us hear. Let us hear. Nakikinig ba ang bawat isa? Nakikinig ba? Sabi dyan, let us hear. Pag-hear, ano ginagamit? Bibig? Hindi. Di ba? Hearing, ibig sabihin, makinig. So sabi ng Bible, let us hear the conclusion. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung pinaka natutunan natin, that's the conclusion of the whole matter, ng buong usapin. So ano yung unang sa conclusion? Tingnan nyo yung una. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano una? Fear God. Fear God. Fear God. Fear God. Pangalawa, keep His commandments. Dalawa lang yan. Fear God, keep His commandments. Bakit? For this is the whole duty of man. Pag sinabi pong duty, mga kapatid, di ba, ang duty, ang word na duty ay ginagamit yan sa trabaho. Tama? Pag sinabing duty, ano yung sa Tagalog ng duty? Sa mga nagtatrabaho, anong Tagalog ng duty? Ibig sabihin ng duty ay, ano? Tungkulin. Diba? Sa trabaho, nag-duty ako sa trabaho. Anong oras ang duty mo? Ibig sabihin, anong oras yung tungkulin mo doon sa trabaho? Yan. Diba? Kaya sa mga trabaho, di ba may mga duty yan. Ibig sabihin, diyan ka na-assign, yan ang duty mo. Ibig sabihin, yan ang gampanin mo, yan ang assignment mo, yan yung tungkulin mo, yan ang gawin mo sa trabaho.
That is duty. Okay? Amen? So tayong mga tao, mga kapatid, sinabi po ng Biblia na meron tayong duty, especially sa ating mga Kristiyano, sa ating mga ligtas. Ligtas na ba tayo? Amen? So sabi ng Biblia, nung tayo ay naligtas, hindi doon nagtapos, mga kapatid. Nais ng Diyos na simula nung ikaw ay maligtas, nais ng Diyos na gumanda yung buhay mo. Amen? Tandaan nyo, hindi po tayo iniligtas ng Diyos para pahirapan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para pumangit yung buhay natin. Iniligtas po tayo ng Diyos sapagkat gusto ng Diyos na gumanda yung ating buhay. Amen. Iniligtas tayo ng Diyos na gusto niya na maging matagumpay ang ating buhay. Okay? Kaya nga ganito mga kapatid. Gusto ng Diyos na maganda ang ating buhay. Kaya ano ginawa niya? Ibinigay niya yung kanyang salita. Amen? Ang Biblia. Sabi ng Biblia, mismo, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Mga kapatid, ang magandang buhay ay hindi yan makikita sa dami ng pera na meron ka. Ang magandang buhay ay hindi yan makikita sa kasikatan. Hindi porket may nakita kang mga artista sikat, tinitilian, ano gusto nila, nakukuha nila, hindi ibig sabihin na maganda na yung buhay nila. Amen? Ang magandang buhay ay makikita yan sa Diyos. Amen? Tandaan nyo, hindi yan makikita sa may pera tayo o wala. Ang pera yan lamang ay ang pinakamababang uri ng pagpapala. Okay? Kaya mga kapatid, ang magandang buhay ay makikita yan sa Diyos. Paano, pastor? Maglingkod ka ng matapat sa Diyos. Diba? At ang totoong kasiyahan ay hindi yan makikita sa pananalapi. Hindi yan makikita sa mga material na bagay. Harap dito, harap. Ayan, makinig. Ang magandang, sana tayo, ang totoong kasiyahan ay hindi yan makikita sa pera. Ang pera nagbibigay ng kasiyahan yan. But that's not a 100% joy. Amen? Ang 100% na kasiyahan, matatagpuan lamang yan kay Kristo. Diba? Kaya tayong mga Kristiyano, kahit minsan walang-wala man tayo, pero bakit tayo nakakangiti? Bakit tayo masaya? Dahil may Kristo tayo sa puso. Amen? Tignan nyo yung mga hindi Kristiyano, mga walang Kristo sa puso. Yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, pag may problema sila, anong nangyayari sa kanila? Yung iba nga, nagpapakamatay. Tama? Nabalitaan nyo na ba yun na dahil sa problema, nagpakamatay? Ewan ko kung napanood nyo sa YouTube, sa Facebook yung viral ngayon. Yung sinunog niya yung katawan niya. Napanood nyo yun sa Facebook? Nag-live, nilive ba niya yung sarili niya? Binidyo niya, di ba? Tapos, hindi parang naka-live yata kasi, ano yun eh. Papupost yun, di ba? Pag nag-stop, magpo-post. Kung video lang, hindi niya ipopost yun kasi sunog na siya. Kaya maaaring live yun, tama? Kasi after the live, kusang mapopost yun, tama? Mukhang nilive niya, gano'n. Tapos, nung nilive niya, ano ba ginagawa niya? May dala siyang ano? Gasolina, di ba? Isang jug yata. Tapos, nilagay niya sa ano, saan ba pinatong niya yung cellphone niya, oh? Nilagay niya yung ano, yan siya, atras siya. Maya-maya, umiga siya, tapos maraming damuhan. Kasi ano ginawa niya? Nagbuhos siya sa sarili niya ng gasolina. Tapos sinilyaban niya, pag silyab, buong katawan, oh. Ang ginawa niya, sigaw siya ng sigaw. Para siya nasa impyerno. Ang nakakalungkot doon is nasunog na siya. Pagpatay niya, pagmulat niya, sunog pa rin. Impyerno pa rin. Yung nakakalungkot, no? Isipin niyo, paano nangyari yun? Problema. Kung may Kristo sa puso yon, kung naglilingkod yun sa Diyos, hindi niya gagawin yun. Amen? Amen. Diba? Kasi alam niya na pag may problema siya, ang tatawagan ko ay ang Diyos ko. Ang lalapitan ko ang Diyos, ibibigay ko sa Diyos yung aking mga pasanin. Diba? Kaya gagaan. Sabi ng Biblia, gagaan yan pag pinasa Diyos mo. Pero siya, wala. Ano nangyari? Sinunog niya yung sarili niya. Ilang segundo lang, sigaw siya. Ilang segundo lang, patay na siya. Diba? Bakit gano'n? Dahil sa grabing bigat ng problema na kanyang dinanas.
Yung iba nga nagbibigti eh. Di ba? Di ba? May mga nabalitaan ba kayo nagbibigti dahil sa problema? Meron ding viral ngayon. Ewan ko kung napanood nyo, nag-video din. Binikti niya yung sarili niya. Nanay to, nanay. Habang binibigti niya yung sarili niya, siyempre nahihirapan siya. Siyempre dahan-dahan siyang mamamatay. Tapos habang nahihirapan siya, biglang dumating yung mga anak niyang maliliit. Nag-iyakan yung mga anak niya. Nag-iyakan, Mama. Talagang pinipigilan nila yung anak nila pero nakabigti. Ay, yung nanay nila pero nakabigti na eh. Eh, maliliit yung anak. Hindi alam ng mga anak yung gagawin. Kung paano, basta nakikita nila na mamamatay na yung kanilang nanay habang nakabigti, oh. Hindi man nila alam paano gagawin, paano puputulin bintali o ano. Mga maliliit, nag-iiyakan. Habang yung nanay, hinihintay niya na mamamatay na lang siya. Grabe, no? Ano tawag doon? Problema din sa pamilya. Pero kung may Kristo sa puso yon, kung Kristiyano yon, kung may alam sa Biblia yon, hindi niya gagawin yon. Amen? Amen. Ang gagawin niya, may problema ako, lalapit ako sa Diyos. Kaya yun po ang kahalagaan, mga kapatid, na dapat gampanan natin yung ating tungkulin sa Diyos. Yun ay ang maglingkod sa Kanya ng matapat. Para pag may mga problema tayo, pagagaanin niya ng Diyos. Tutulungan niya ng Diyos. Yung iba nagpaparil. Di ba? May nabalitaan din ba kayong ganyan? Meron ganyan, di ba dati, nung mga dating taon pa, nagtatrabaho sa gobyerno, tapos nung nagka-problema siya, maraming pera to, sikat. Pero nagka-problema siya, binaril niya yung sarili niya. Binaril niya yung sarili niya nung siya ay nasa sementeryo. Tumapat siya sa lapida ng kanyang nanay, umiyak, tapos binaril niya yung sarili niya. Bakit? Problema din. Di ba? Lahat ng mga nagpakamatay na yon, iisa lang yung dala nila. Problema. Amen? Ganon ang mangyayari sa atin pag lalayo tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong lumayo sa Diyos. Kasi siya yung tutulong sa atin sa gitna ng problema. Pag lumayo ka sa Diyos, tingnan mo, pag may problema ka, walang tutulong sa'yo. Bakit? Malayo ka sa Diyos eh. Diba? Sinong tutulong? Pera? Kaibigan? Maaring tutulong ang kaibigan, pero limitado lang ang tulong ng kaibigan. Pero pag sa Diyos, unlimited ang tulong ng Diyos. Kaya huwag tayong lalayo sa Diyos. Amen? Maglingkod tayo ng matapat because that's our duty. Okay? Balik tayo sa Ecclesiastes. Sige, bukas pa ba yung Biblia nyo? Nakabukas pa po ba? Ecclesiastes 12, verse 13. Sabi dyan, this is the whole duty of man. Ano ang tungkulin natin, mga anak ng Diyos? Number 1, dalawa lang ito. Number 1, and binanggit na, is to fear God. Yan. Nakita nyo po? Nakita nyo? Let us hear the conclusion of the whole matter. What's our number 1 duty? Anong una nating tungkulin? Fear God. Ano sa Tagalog ng fear God? Magkaroon ng takot sa Diyos or matakot sa Diyos. At mga kapatid, Pastor, ano ba yung takot sa Diyos? Ito ba yung matatakot tayo na parang multo, gano'n? Ano yun? Ano yung magkakaroon ng takot? Ibig sabihin, takot ba sa multo? Hindi yung takot sa multo, ha? Sabi ng Biblia, ang takot sa Diyos, ibig sabihin yan, kamumuhian mo yung masama. Sabi ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Kapag may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, kamumuhian mo yung masama. Ibig sabihin, iiwasan mo yung masama. Yun ang may takot sa Diyos. Kaya tignan nyo, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, walang takot sa Diyos yan. Bakit? Ganun na lang sila gumawa ng kasalanan. Okay? Kaya tignan nyo ang totoong tao na may takot sa Diyos, yun yung tao na galit sa masama at susunod sa utos ng Diyos. Amen? Bakit ba tayo nandito sa church ngayon? Bakit? Kasi may takot tayo sa Diyos. Amen? Amen. Hindi takot sa pastor, ha? Amen? May mga simbahan na imbes na sa Diyos sila matakot, sa pastor nila. Di ba? Tama, no? Di ba?
Dito sa church, isa lang ang kinakatakutan natin. Ang ating Diyos. Ha? Ang ating Diyos lang. Hindi si pastor. Baka takot ba kayo kay pastor dito? Ha? Baka takot kayo, ha? Wala tayong ibang katatakutan dito, hindi ang pastor. Hindi ang Diyos. Ang pastor, nagre-rebuke yan. No? Pero hindi nakakatakot ang pastor. Ang pastor ay kaibigan natin. Di ba? Ang pastor ay kaibigan natin, nalalapitan. Hindi nakakatakot ang pastor. Mukha bang aswang si pastor? Mukha bang aswang ba? Hindi, no? Hindi nakakatakot si pastor. Sino takot kay pastor? Ha? May mga ganyan kasing simbahan na pag nagsimba sila, hindi na sila sa Diyos natatakot. Doon na sa pastor, di ba? So dito sa church, ha? Huwag kayo matakot sa pastor. Kaibigan nyo ako, kakampi nyo ako, di ba? Nandun yung time na i-review ko kayo, pero hindi ibig sabihin na kaaway ko kayo. Hindi ibig sabihin na kalaban ko kayo. Hindi ibig sabihin na katakutan nyo ako. No. Amen ba? Amen? Amen. Iisa lang ang katatakutan natin ay ang Diyos. Bakit? Kasi pag may takot tayo sa Diyos, iiwas tayo sa masama, tapos, anong gagawin? Maglilingkod tayo sa Diyos. Amen? The fear of the Lord is to hate evil. Maraming kabataan ngayon, wala nang takot sa Diyos. Kung makagawa na lang ng kasalanan, ganun-ganun na lang. Bakit? Wala nang takot sa Diyos eh. Kaya mahalaga na ang bawat isa talaga may takot sa Diyos. May mga tao na ganun-ganun na lang sila pumatay ng buhay, di ba? Nabalitaan nyo ba yung mga balita na mga pumapatay? Di ba yung nabalitaan nyo yung last year yung namatay sa bus? Sa Victory Liner, nabalitaan nyo yung binaril, tama? Lalaki babae yung binaril. Lalaki babae yata, no? Tama ba? Lalaki babae. Mag-asawa ba yan? Ha? Parang hindi ko sure eh. Ba ano ginawa? Nagpara ba yun? O hindi eh. Talagang tinutukan lang, no? Yung isa tulog pa eh. Tapos binaril, no? On the spot, patay. Bakit niya nagawa yun? Walang takot sa Diyos. Diba? Tandaan niyo mga kapatid, every krimen, bawat kasamaan na nagagawa dito sa ating bansang Pilipinas, yan ay dahil sa kawalan ng takot sa Diyos. O sa gobyerno, bakit may mga kurap? Bakit may mga nagnanakaw sa kaban ng bayan? Kasi walang takot sa Diyos. Amen? Mahalaga. Sa gobyerno, kailangan yung mga tao dyan may takot sa Diyos. Eh, dahil wala nga takot, wala. Di ba? Kapag may takot sa Diyos ang bawat isa, ang number one na ipopromote niyan ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Salita talaga ng Diyos. Kung ang mga leader natin ay may takot sa Diyos, ang number one ipopromote niyan ay sumunod sa utos ng Diyos. Pero, ilan bang leader ang napakinggan nyo na sinabi niya na sumunod sa utos ng Diyos? Parang wala na eh. Tama? Sa gobyerno natin, pag nanonood kayo sa TV, meron na bang nagsabi dyan na sumunod tayo sa utos ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng takot sa Diyos? Meron ba? Wala. Wala. Kasi sila mismo walang takot sa Diyos. Diba? Kaya tignan nyo sa gobyerno, kung ano-ano na lang batas ang naipapasa. May mga batas dyan na labag sa Biblia. Sa ibang bansa, may mga batas na pumapasa na labag sa Biblia. Halimbawa ng ano? Halimbawa ng lalaki sa lalaki, pwede nang ikasal. Oh. Sa Biblia, labag yan. Pero bakit nila pinatupad? Kasi mga walang takot sa Diyos. O, di ba? Mahalaga, mga kapatid, ang magkaroon ng takot. Saan? Diyos. Takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka magsasalita ng mga masasamang salita. Ha? Pag may takot ka sa Diyos, lahat magiging maayos. Kaya that's number one duty of men. Yan ang number one duty nating mga tao is to fear God. And then pangalawa na tayo. Last na ito, dalawa lang to eh.
Tignan natin. Ecclesiastes 12, verse 13. Ecclesiastes 12:13. Basahin ulit natin. Ang sabi diyan, let us heal the conclusion of the whole matter, fear God. Itong pangalawa, and keep His commandments. Tignan niyo yung commandments. Plural. Pag sinabing plural, ano meron? Merong ad-es. Plural. Ibig sabihin ng commandments, kasama na dito yung pananalangin, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pag-i-invite ng mga tao, pagmahal sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, takot sa Diyos, keep His commandments. So isa yan sa tungkulin natin, mga kapatid, na hindi lang magkaroon ng takot sa Diyos, kundi, sundin natin ang kanyang mga kautusan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya kayo nandito sa church, tahimik, mamaya rin laro. Harap sa akin, harap. Sabi ng Biblia, keep His commandments. Kaya tayo nandito sa church ngayon, dahil sa una may takot tayo sa Diyos. Ulitin ko, hindi takot sa pastor, takot talaga sa Diyos. Wala na tayong ibang katatakutan, ang Diyos lamang. Kasi pag may takot ka sa Diyos, lahat yan susundin mo. Susundin mo yung magulang mo, susundin mo si pastor, susundin mo ang leader, sa tamang paraan, at sa tamang motibo, at dahil sa may takot ka sa Diyos. Amen? Kaya yun ang nagagawa ng may takot sa Diyos. And then pangalawa, yung keep His commandments. Ibig sabihin, sundin ang mga kautusan. Amen? Kaya nandito tayo sa church ngayon dahil sa sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Hindi ito utos ni pastor. Utos ito ng Diyos. At yan ay nakikita natin sa Biblia. Di ba sabi nga ng Biblia sa Hebrews 10:25. Pastor, saan ba sa Biblia yung pagsisimba? Utos ba talaga ng Diyos yan? Yes! Yan sa Hebrews 10:25. Sige, basahin natin. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Hebrews 10:25. Basahin natin. Sige. Hebrews chapter 10, verse 25. Kaya mga kapatid, tinuturo yung pagsisimba, ang kahalagan ng pagsisimba. Kasi nasa Biblia yan. Hebrews 10:25. Pwede ba natin basahin? Ready? Go. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Not forsaking the assembling of ourselves. Kung meron kayong Tagalog dyan, ano sabi sa Tagalog? Hindi pinababayaan ang sama-sama nating pagtitipon. So this is an assembly. Ito ay pagtitipon. Sabi ng Biblia, hindi pinababayaan. Kaya every services, tayo ay nagkakatipon, huwag nating pabayaan. Amen? Amen? Kaya sabi dyan, as the manner of some is, but exhorting one another. Pag sinabing exhorting, ibig sabihin, encourage one another. Ano yung encourage one another, pastor? I-encourage natin ang bawat isa na huwag pabayaan ang sama-samang pagtitipon. Amen? Kaya nga, yan ang duty namin mga pastor. Nagbibisita kami sa inyong mga tahanan. Pinapaalalahanan namin kayo na, oy, bukas, Sunday, attend ka sa church, Bakit? Yan yung sinasabi ng Biblia na exhorting one another. Ibig sabihin, ini-encourage natin ang bawat isa na huwag pabayaan ang sama-samang pagtitipon. Amen? Kaya pag kayo binisita ng pastor, kinumusta at in-encourage na maglingkod, wow, that's a blessing. Ibig sabihin, meron pang ginagamit ang Diyos sa iyo na paalalahanan ka kung gaano ka-importante ang pagsisimba. Amen? Exhorting one another. Bilang pastor, I always encourage you, binibisita ko kayo sa inyong mga tahanan para i-exhort kayo na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because this is our duty. Amen? Tungkulin kasi natin maglingkod sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo, tayo po yung mananalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa mensahe na aming pong narinig. Salamat sa encouragement, paalala sa amin.
Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat